na pa ako nagagalit. Sa totoo lang. Pag may kailangan daw ako, sabihin ko lang daw sa kanya. Hindi daw nag-react. Nag-give up na ako. At saka alam nyo, last din na naiiwan niya sa taxi, yung susi ng bagong bahay. Guys, magdamag. Natulog lang saglit. Tapos gumising ng ilang oras after magigidlip. Tapos ito ulit. Arangkada ulit guys. Grabe ka dagang trabaho nun guys. Narating na yung mga yung sa Hikoshi. Yung company, moving company. Narating na sila. Moving car. Pero hindi pa kami tapos. Hindi din na-confirma kung magdadala sila ng mga halaman. Hindi ko alam. Parang hindi yata. Baka kailangan namin balikan itong mga halaman tomorrow. Kasi ang patakaran kapag nabenta na yung bahay, tapos nabigay na yung susi, ayan, nabigay na lahat. May pa kami guys, 10 days para maging sa kanila na talaga. Kanzenmi, yung 100% na nasa kanila na talaga. May 10 days pa kami. So makakabalik pa kami tomorrow para kunin yung mga plants. Kasi dadalhin ko yung pati yung olive dun sa labas. Gusto ka din nila. Actually gusto din nila na parang hingiin. Pero ayokong ibigay guys kasi I love it and then gusto ko siyang isama. So yun, nagkutawaro ako na hindi ko nga ibibigay. Pero yung mga, siyempre, yung mga bagay na hindi ko naman gustong dunhin or what, yun. From the heart, binigay. Natulungan ako ni Daddy, guys. Pero feeling ko, hindi ko alam kung bakit. Parang wala siyang ginawa. Tinutulungan niya ako, guys. Parang feeling ko ako lahat. Lahat ng bakit ganito? Iba ba talaga ang kakayahan natin guys, mga babae? Kasi parang hindi naman nagalaw. Parang wala naman siya. Ewan ko, busy din naman siya. In fairness busy din naman siya. Hindi ko naman sinasabi hindi siya busy. Kaya sabi ko nga, ang dami niya yata nagawa. Pagbaba ko, ano ginawa mo? Ano yung pagka-busy na yun? Para saan yun? Wala naman improvement. Ako din. Ako pa din. Kaya na pa ako nagagalit. Sa totoo lang. Ang mait ang ulo ko guys. Kasi ang dami niyang niligpit na hindi kaya nagpipit. Kain mo na ako guys. Darating na daw yung mga darating na daw yung mga movers man tawag. Pero guys, alam niyo, sinasabi ko to stress ako. Pero it's a great stress guys. Masarap na stress. Kaya nga lang, pag sinabing stress, so, hindi ko siya masyadong, kanina, hindi ko siya masyadong naramdaman yung saya. Kasi nag-work ako, diba, whole week. Monday to Thursday, hanggang kahapon. So, every uwi, konting, packing. Pero nag-off ako last week. So, marami na ako na lahat ng mga drawers empty na yan. Last week pa. Pensa na nga ako na natapos namin ng early. Bakit ito sinali? Napakarami din naman yung ginagawa. Parang wala nangyari. Wala, hindi ko maintindihan guys. Samantala ako pagdaan ko yan, marami na ako nangagawa. Kasi ang tagal niya dito sa pababa ko, nandito pa rin yung mga gamit. Anong ginawa mo? Napaka-busy mo kanina ka pa. Tapos akala ko nasa taas siya kanina. Pag-akit ko, ako pa din na may gawa. Pero, lagi naman siyang gumagalaw. Narinig ko naman yung mga tunog ng sound ng box, ng lakad. Hindi naman siya nagpapahinga. Ako nga nagpahinga eh. Umidip ako ng 30 minutes. Tapos gumising, naligo. Ngayon, medyo okay na ako ngayon. Guys, gabi. Napaka-excited na namin at the same time. Mixed emotion. Pero,
alam ko masaya ang bahay kasi hindi ako nakakaramdam ng parang inabandon namin siya. Walang ganong feeling. So feeling ko masaya siya. Kasi sinasabi ko lagi sa kanya na ikaw ang pumili ng may-ari ha. Ikaw ang pumili kung sino ang gustong pumalit sa amin. Feeling ko, ito mag-asawa guys, wala pa silang baby. Nung nakita nila yung bahay, alam mo yung excitement, lalo na yung asawa, grabe. Alam mo yung nakikita mo talaga sa mata niya. Diba? Nakikita talaga natin yung kung may interest yung tao, diba? Dalawa-tatlo ang may interest, pero iba yung sa kanila. Kaya yun, ang saya ko na talagang sila ang nakabili. I'm so happy. Hi guys! Galing ako ng City Hall. Inasikaso ko yung aking my number card kasi na-lock. Kasi ang talino ko, alam niyo yun, ang sobrang talino ko guys, na-lock ko yung my number card. Ay, sus ko, ako ng City Hall. Pupunta ko ng City Hall. Hindi na pala kami taga dito. Hindi nila inasikaso. So wala, nag-give up na lang ako. Kumaan ako doon sa lagi kong pinaparkingan ng bisikleta. Kasi may matanda doon na mabait sa akin. So yun, nag-aisatso ako sa kanya. Tapos sinanong niya ako ng mga kumusta daw yung Pilipinas, about sa Lindol, ganun. Tapos hindi ko na-expect na hihinga niya number ko, but anyway, why not? Sabi niya na kapag pag may kailangan daw ako, sabihin ko lang daw sa kanya, bigyan niya daw ako ng number. Tapos, sabi ko nga, lagi ko nga iniisip, dati pa tong mindset ko na hindi mo alam kung kailan mo kailangan yung tao. So, hindi naman sarili ako ang may kailangan sa kanya. Baka siya din may maging kailangan at may magawa ko sa kanya. Pagpunta ko ng Municipal Hall, hindi na pala kami nakaditan dito. Nawala sa isip ko, pero hindi ko din alam bakit nawala din sa isip ng asawa ko. Hinatid niya kasi ako doon bago siya pumunta doon sa bahay kasi kailangan niya i-assist yung movers, yung moving company. So, hindi na ako nag-react. Nag-give up na ako at saka alam niyo, last day na namin dito. So, sabi ko, okay lang na palpak yung mga lakad ko or whatsoever. Sabi ko nga sa inyo kanina, stress ako. Nakaka-stress talaga ang maglipat guys. Lalo na ngayon, 4 kami, may CRU pa. Siyempre diba yung, nakakaloka guys. Pero, good stress siya para sa akin. Kaya lang, hindi ko talaga maiwasan na, huminit yung ulo ko sa, nakakapagod naman din kasi talaga ang maglipat. Not just that, siyempre, hindi lang naman din yung paglilipat ang pinoproblema ko. Siyempre, diba, nabanggit ko nga kanina, nagtrabaho ako ng buong linggo. So, parang kulang sa oras, ang dami pa palang gagawin. Alam mo yun, akala mo nagawa mo na kahit man lang 50% of it, pero hindi pa pala. So, yung ganun init lang ng ulo. Tapos, si Kuya Holy guys, kailangan namin siya papuntahin doon sa bahay. Mauna siya kasi yung installment ng kurtina, today din kasi. Tapos yun, nagkamali siya ng sakay ng train. Tapos pangalawa guys, pinag-taxi namin siya pag galing sa station na puntang bahay. Pangalawa guys, nandun na siya sa bahay, sa kanya lang na-realize na naiwan niya sa taxi yung susi ng bagong bahay. Guys, alam mo, hindi ko na talaga nakaya na sinigawan ko talaga siya. Sinigawan ko talaga siya kasi okay lang sa akin yung part na sana na iwanan niya Ang nakapagpainit talaga ng ulo ko kasi yung kurtina, yung staff ng kurtina, 1 oras na siyang hinihintay. Kasi nga nawala siya, 'di ba? Nagkamali siya ng sakay. So yun guys. Pero yun, naging okay naman na okay naman ako. Tinawagan namin agad yung taxi company. Tapos bumalik naman yung taxi.
Yun guys, smooth naman. Alam mo yung kahit pa paano na-solve naman siya. Mga ganda namang problema dito sa Japan guys. Dito. Malaking comparison talaga. Mga ganyan may naiwan kang mga ganyan sa taxi. May agad-agad naman din na solusyon. Hindi mo na kailangan hanapin yung taxi kasi nasa maano dito yung company taxi. Depende nga lang kung ang nasakyan mo private taxi. Pero sinakyan kasi ni Holly hindi. Tinawag namin siya ng parang Uber dito ba, yung Go Taxi. Tapos mamaya naman susunduin ko si Sarah. Tapos papunta kami doon sa kanyang sa kinder school niya before, sa Yochen niya dati, dahil mag-aisatso kami doon sa mga teachers niya. Tapos ito-donate namin yung uniform niya before guys, yung lahat, yung natsu, yung summer at saka yung niya winter uniform niya kasi 'di ba wala namang paggagamitan. Natagalan lang kasi matagal ko lang planong i-donate yun. Kaya natagalan kasi hindi ko na asikaso. Kami naman busy ng araw-araw natin guys. So hindi ko siya naisip. So sabi ko this time hindi ko na kailangan, hindi pwede hindi ko gawin kasi 'di ba aalis na kami. So to Friday best thing dahil na namin na Friday yung lipat ba, so may pasok din bukas yung school ng yung teachers niya. Yun, nag-keep lang kami ng konting pang memory lang ng kanyang Yochen life, pero 95% of everything i-donate namin. Na-realize ko yung init ng ulo ko guys dahil malungkot ako. Yun ang ugat ng aking galit. Not galit, di ba naman yung galit? Init ng ulo kanina. Na-realize ko lang, sabi ko, bakit parang bilis kong mag-react? Parang kunting ang natitrigger agad ako. Yun, malungkot ako guys. To be honest, malungkot ako. But at the same time, syempre, ganoon naman sila talaga, no? Ganoon naman, kumbaga yung memory ng mga basic, hindi ako makapag-emote ng aking lungkot. So, doon, ang bilis kong kumit ang ulo ko dahil dun sa lungkot ko guys. But again, it's a good change, it's a happy change, and parang nararamdaman ko na as a mom, feeling ko masaya naman yung bahay guys. Kasi kanina ko pa ito binabanggit sa inyo, kumpiyansa ako na mamahalin ng bagong may-ari yung bahay kasi nakikita ko na talagang aalagaan niya yung bahay. Kaya masaya ako sa part na yun guys. As a mother I know na hindi naman pababayaan yung bahay. Kaya siguro hindi naman sa part na yun ako malungkot. Ang malungkot lang siguro sa akin is yung memory ng mga bata. You know, doon siya nag-sink in siya sa akin guys. Yung yung wala nang gamit sa kwarto. Yung kapag nagsasalita na kami, nag-e-echo na kasi wala nang gamit. So, saka ko lang na-realize, wait a minute. Ito na talaga, sabi ko. Parang gano'n. Hindi na namin talaga bahay ito. Although, kailangan namin bumalik bukas kasi yung company ng real estate, kung saan namin bininta yung bahay. Ay, not bininta. Yung real estate, tumulong sa amin para ibenta yung bahay. May sila, disposal, pagpipilian namin yung mga gamit namin tomorrow, kung ano yung kailangan namin i-dispose. Kasi nga, marami ding hiningi yung bagong may-ari, diba? Nakakatuwa nga kasi marami sila nagustuhan. I'm just so happy. Alright, dadaan tayo ng supermarket para bumili ng lunch kasi wala pa tayong lunch. Gusto kong mag-yogurt. And talking about yogurt guys, mamaya pag nakita ko dito sa pupuntahan kong supermarket, ang sarap nung nabili kong yogurt kahapon at saka talagang na full, talagang masarap and maganda siya guys. I love it.
Mamaya kung meron, hanap tayo. Sana meron. So, dito tayo sa bahay. Ito guys, so, empty na ang ating bahay, guys. Ano tayo ng mga puwan dito? Hala. Ano ba yan? Ay. Puta. So, bumili ako ng food. Onigiri. Tapos, mangga. Tapos, yogurt. Pero hindi ito yung yogurt na sinabi ko kanina. Wala sila, guys. Nakalimutan ko ng pangalan. Ay, at saka, kanina ko pa ito binili, but, yeah, Pocari Sweat. Ngayon, guys, ang una kong kakainin, yung onigiri. Tapos, yung yogurt kasi hindi naman ako mahilig sa yogurt, guys. Kumakain lang ako para sa aking health. Tapos isasahay ko to, ilalast ko to kasi ito yung aking presyo, ito yung aking premyo. Actually, iniisip ko, kainin ko na lang kaya muna yung mangga. Pero, gusto ko, may pagdaanan talaga akong hirap, guys. Kakain talaga ako ng yogurt. Ang dami natin pinagdaanan dito, no? Yung ating linis vlog. Walang katapos ang linis vlog. Medyo maging personal na ako. Gusto na ako i-share. Gusto nag-ano? Every time natutulong tayo sa pamilya natin. In good faith, ha? Gano'n lang naman, di ba? Bakit lagi nila tayong pinapahirapan, guys? Ito pag-usapan niya. Ba't nakakapagod, no? Naman natapos na ako kasi paubos na yung onigiri ko, di ba? Tapos kakainin ko na yung yogurt. Nakatakot na ako. Hindi naman kasi ako mahilig sa healthy food, guys. Ay, hindi naman din ako unhealthy. Pero mga ganitong yogurt, mga ganong yun mo yun, mga healthy green salad. Hindi ko yan favorite. May iba na gusto ko yung lasa, pero dressing lang yun. Pero yung in general na mahilig ako sa green salad, yung mga ganong ganito nga, hindi. Ang sakit sa ano, pangit ng lasa, yun yun. Pero in general naman, hindi naman din ako unhealthy. Paano naman ako sa pagkain ko, guys, kahit dati pa naman, hindi naman ako yung tipong kahit ano kinakain. Mahilig akong kumain, pero hindi ako mahilig sa mga ano, hindi ako, paano ko masabihin? Mahilig akong kumain, pero hindi ako pabaya sa mga kinakain ko. Unakaye. Gigi. Go. Unakaye. Tami. Unaka. Nilagyan lang siya ng O kasi para formal, but yeah, naka. Anyway, Gigi. Ano yan? Gigi. Unaka. Go. Ito yata. Yung tummy daw, papaanohin niya daw yung tummy. Ito lang naman ang purpose natin, guys, kahit tayo kumakain ng ganito. Ay, natatakot na ako. Bakit talaga ng lasa, ay, ng amoy ng yogurt, no? Parang panis. Tamis nga aslom. Tamis nga aslom, guys. Masama na eh. Ang teknik ko, guys, hindi ko inisip.
Ang technique ko kapag kumakain ako ng mga ganito, hindi ko iniisip. Tingnan nyo ha. Na late guys. Naisip ko na sa bago ako nag-start na hindi dapat siya isipin. Napaisip na ako. Yung ko ba? Nalulungkot ako. Hindi ko alam. Parang naiyak ako. Kailangan ko bang umiyak? Hindi naman guys na. Guys, hindi ko naman kailangan maging malungkot, no? Kasi it's a good start naman, di ba? Yun naman din talaga. Siguro, nasanay ka na sa bahay. Ang liliit pa nila before, di ba guys? Ang tagal na nating magkasama na eh. Salamat guys ha. Grabe. Ay! Ang sama ni. Daghan ka guys. Hapit na sa mahurot pero daghan pa. Tama na. Oh, daghan ako nakaon. 90% na ako nakaon guys. 95%. Ngayon. Mango! Mango! Four. Katagtaas guys. So ini guys, kanina bilhin dire. Ipangatag na siya. O bang i-dispose. So dire pag siya totally empty guys, nga like zero empty jud. Ano lang ba oh? Wala na. Wala na mi ba? Kumbaga. Nabusog ko. Sarah. 一条先生、玄関にお越しください。一条先生、玄関にお願いします。はい。今、まゆみ先生来ます。この間お兄ちゃん会って、そう、月曜日かな。Okay, arigatou gozaimasu.